Yan, ang nakuha namin, no? Sarap, no? Sarap itakbo na to. 6 liters per kilometers ng auto natin. Kailangan hindi nyo muna parang emergency brake. Sa sudden brake yung sasakyan. 1 week na kasi itong MZoo. Wala daw brake in, di ba? Ayun. Mas maganda na rin yung binabiyahe mo siya ng mahaba. Hello guys! So welcome back to our channel, and today is Road trip day. Road trip day. So pupunta kami ngayon sa north na lang kami kasi mas okay doon mag-drive dahil mas mahaba yung expressway doon. Tapos 1 week na kasi itong MZoo. So itatry natin siya sa highway kasi Ka-break in. actually sabi nila wala daw break in, di ba? Sabi nila. Pero kasi doon sa CS55 namin yung Chang'an, meron siyang ano ba tawag doon? Break in ba tawag doon? Oh, break in. So meron siyang break in sa unang 100 kilometers yata. Bawal ka mag sudden brake. Tapos 1,000 within 1,000 kilometers per hour. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 100 kilometer per hour. So, nung time na yun, nung kinuha namin yung Chang'an, medyo malakas siya sa gasoline. Malakas siya sa gasolina pa. So, nung binrake in namin, medyo nagbago yung consumption niya. And ito kasi, si MZoo, medyo malakas pa. So may mga recorded kami na ano, dahil may ano naman to eh, after mo mag-drive meron tong i-display kung ano yung fuel consumption mo, ganyan. So nag-average siya ng 13 kilometers per hour. I mean 13 liters per 100 kilometers. So medyo malakas. Malakas yun, hindi medyo. So ito kasi dinadrive namin everyday papasok sa school. So naghahatid ako ng bata sa school. So ito talaga is for everyday use talaga dahil hatid sundo yung mga bata kaysa mag-commute sila. So ngayon itatry namin, although sabi nila walang break-in, hindi namin alam dun sa mga ibang owner ng MZoo. So i-break-in namin siya today para lang at least medyo lumuwag yung mga mechanical parts na gears, usually gano'n naman talaga yan. Oo, so ayun. Mas maganda na rin yung binabiyahe mo siya ng mahaba para maano siya. Para sa amin, ganun na lang yung gagawin namin. Since China car din naman to, so si CS55 Chang'an siya, may break-in talaga siya. Break-in nga ba tawag? So ayun na. Oo, so yun kasi nung nakuha namin yung sasakyan, inakyat namin ng Baguio agad. Uwian lang yun, Baguio. Tapos Subic, ganyan, Bataan. So yun. So ito naman tatry natin ngayong week. So since pang 1 week na siya niya yesterday, yun, i-break-in natin siya. So punta na tayo ngayon sa Subic. So nandito kami ngayon sa ano guys, sa NLEX, yung kabitan ng RFID. Magpapakabit kami. So tignan nyo to. Taran! Ang dami pong tao. Ayan. Marami nagpapakabit. Ganyan ng ano, mga nagpapakabit ng RFID. So iba pa rin talaga pag may RFID ka, di ba? Kasi hindi mo na kailangang pumila sa cash. Lalo yung cash napakahaba ng pila. So pag may RFID ka, dire-diretso ka lang talaga. Less hassle talaga yan. Hey guys, update lang, no? Nandito kami sa Easy Trip RFID station sa Balintawak. So yun nga, may order na by September 1 dapat wala ng cash lane. So lahat RFID. So lahat nagkukumahog ngayon na pa-install ng RFID. So sobrang jam pack. So we'll be looking for our siguro gas station na mayroon mong mga RFID stations. Yep. So that's it. So see you. Excuse me. So guys, nandito na kami sa ECTEX. Yeah. Going to Subic. So far
experience sa kasama natin sa Emson group page, no? So kasi merong minsan nag-concern doon or nag-comment na yung sa braking power ng M-Zoom, no, na hindi raw masyadong makagat. So FYI lang po sa mga kasamahan natin na merong M-Zoom na meron po tayong tinatawag sa ating manual na for the first 200 to 300, tama ba mami? No? Na kilometers ng odo natin, kailangan hindi nyo muna parang emergency brake, isa sudden brake yung sasakyan ng M-Zoom, no? Kasi why? Because since bago siya, no? Bago siya, hindi uubra yung mabilis ka tapos bigla kang be-brake na matindi. Hindi siya ganong kakagat kasi hindi pa siya yung parang running in na yung best condition ng adhesion ng brake tsaka yung tire, no? So bago lahat to. So kailangan nating talaga for the first 200 to 300 medyo tamang lang, mga 60 siguro for the first 200 to 300 para lang, no, na masanay at na parang magamit ng gusto yung braking system pati yung mga tires. So just in case na lumampas na po tayo ng 200 to 300, no, so pwede nyo nang ihato yan, no, since kami nasa na kami ng odo ng 336. So nandito kami sa SCTEX gamit kaming LX, no. So umahataw na ako ng mga 100 to 110 ganyan. So still, mga ka-M-Zoom, maintain a safe distance pa rin, no? Kasi syempre sobrang bago pa rin. I think it is best na sabihin ko na pinaka-safe na yung 1,000 na odo na talagang masasabi mo na kahit humataw ka ng 120, 130 at may be-brake mo pa rin on time yung sasakyan mong bagong collision. So yun. So update, may napansin lang kami, no, while we were cruising along NLEX. Siyempre hindi naman ganun ka-smooth din yung kalsada ng NLEX. Napansin lang namin every time na nalulubak kami, no, nawawala yung Bluetooth connection kasi nagme-music kami. So totally kanina nawala. Twice siya, to in-unconnected namin sa Bluetooth and then kinonect ulit namin. So ganun pa rin na nangyari, no. May binidyohan nga ni Mrs. yung biglang nag-music na lang out of nowhere na lang, kumunik kagad na, no? After ng mga how many minutes na wala talaga yung Bluetooth connection sa music, no. So we're just wondering ano kaya nangyari, no. So still, comment down below kung meron mang mga naka-experience, would like to share din similar na nangyari sa inyong M-Zoom, no. So mas maganda yung yung talagang sharing natin sa lalo na sa group chat, pag kami magpo-post kami doon, so para doon sa mga iba pang naka-experience, para doon sa gusto rin bumili. Tsaka member kasi din yung ating GAC na planta na nagpaparating ng mga GAC cars, no. Member ng ating ng ating group page. So kung ano man yung mga race nating technical concerns like this, no, lagi silang nakaantabay, lagi silang nakabantay, no. Kaya binabantayan talaga nila yung mga ganyang concerns para at least ma-address nila agad. Kasi syempre hindi lang basta makabenta yung yan, they have to protect their to maintain their good image as a brand, JC. So that's it. So again, time check 11:30. So ito na, bumabagtas kami ng SCTEX. So yung fuel consumption ngayon is yun, dagdag ni Mrs. Ayan ang nakuha namin, no. Sarap, no. Sarap itakbo na to. 6 liters per 100. So kung i-divide mo siya, math, mathematician, hindi ako marunong mag-math. 100 divided by 6. 100 divided 6. Ilan? 16 kilometers. 16 kilometers, 6
2.6 kilometers per liter ang achieve. So Ito yun sa ang highway. speed is nagbabari kami from 85 to 110, minsan 100 km